Ang first round ng playoffs sa NBA ay patuloy pa rin, ngunit isang serye sa second round ng playoffs ay nakatakda na at tinatawag itong Tim Connelly Bowl ng mga tagahanga. Si Connelly ay ang former general manager para sa Denver Nuggets, ngunit ngayon ay hawak niya ang tungkuling iyon para sa Minnesota Timberwolves. Mahalaga ang papel ni Connelly sa pagbuo sa parehong mga teams na parehong nangunguna sa kampyonato. At ngayon, maghaharap ang dalawa sa ikalawang yugto ng playoffs sa NBA. Ang Denver at Minnesota ay maaaring ang dalawang pinakamahusay na mga koponan sa Western Conference. At sa artikulong ito, ipapaliwanag kung paano mo maaaring abangan ang kanilang serye. Saan gaganapin ang serye ng Nuggets versus Timberwolves? Ang Nuggets ay ang pangalawang seed, habang ang Minnesota ay nasa pangatlong pwesto. Ibig sabihin nito, ang Denver ay ang may advantage sa home court sa ikalawang yugto. Sa makatuwid, ang mga laro sa 1, 2, 5 at 7 ay gaganapin sa Denver, Colorado sa Ball Arena. Ang Timberwolves ay magho-host sa mga laro sa 3, 4 at 6 sa Target Center sa Minneapolis, Minnesota. Ang mga Petsa ay nakatakda para sa mga laban ng Minnesota sa second round laban sa Denver. Gayunpaman, ang mga channel sa TV at oras ng pagtitiyak ay hindi pa inilabas. Bukod sa mga laro sa TNT, maaari mong mapanood ang playoffs sa Fubo TV. Nuggets storylines. Si Nikola Jokic, ang pinakamahusay na passing center sa lahat ng panahon na malamang na maipapanalo ang kanyang ikatlong MVP, at si Jamal Murray ay ang nagpapatunay bilang isang superstar sa postseason. Ang dalawa ay tumutulong sa paggawa na marahil matatawag na pinakamahusay na opensa sa NBA. Ang isang depensa na maaaring makapagpabagal sa kanila ay ang depensa ng Timberwolves. Kilala na ang dalawang star ng koponan, si Nikola Jokic at si Jamal Murray, na palaging nag-i-improve sa playoffs sa unang yugto ng taong ito, at iyon ay naging halata laban sa Lakers. Si Murray at si Jokic ang nangunguna at pangalawa sa lahat ng panahon sa pagpapataas sa kanilang produksyon sa puntos mula sa regular season hanggang sa postseason. Nag-average si Jokic ng 28.2 points, 16.2 rebounds at 9.8 assists bawat laro, samantalang naitama ni Murray ang dalawang iconic game winners. Ang Denver ay isang well-oiled machine na malinaw na maaaring madepensahan ang kanilang titulo ngayong taon. Gayunpaman, hindi sila naglalaro sa kanilang pinakamahusay na basketball sa unang yugto kahit na nanalo sila sa 5 laro. Medyo naghirap ang team, hindi sila nakapag-shoot ng maganda mula sa deep bilang isang team, at ang kanilang serye sa kabuuan ay naging closely contested. Hindi mo inaasahan na hahamunin ng isang team ang ibang koponan sa playoffs, at ang Nuggets ay laging nagpapakita sa kanilang husay kapag ito ang pinakamahalaga sa kanila, ngunit maaaring kailanganin nilang maglaro ng mas mahusay laban sa Timberwolves kaysa sa kanilang ginawa laban sa Lakers upang manalo sa susunod na serye. Ang patuloy na mainit na performance ni Michael Porter Jr. ay makakatulong dito. Bagaman nakapagtala lamang ng 30.8% mula sa 3 para sa serye bilang isang team, dala naman ni Porter ang pasanin sa shooting sa pamamagitan sa paggawa ng 48.8% sa kanyang mga deep shots. Ginawa ito ng sniper sa gitna ng family drama. Ngayong linggo, ang isa pang kapatid ni Porter ay nagkaroon ng problema na nagmarka sa ikatlong pagkakataon na pangyayari sa loob lamang ng ilang linggo. Para naman sa storyline ng Timberwolves, ang Minnesota ay may pinakamahusay na defensive rating sa buong regular season, at ang kanilang kakayahan sa bandang iyon ay naipakita sa unang yugto laban sa Phoenix Suns. Marami ang nanghula na ang Suns at ang kanilang magaling na Big Three ay masasapawan ang Timberwolves. Sa halip na sweep ng Minnesota ang Phoenix, 2 beses nilimit ng team ang Suns sa mas mababa sa 100 points. Si Rudy Gobert ay tila patungo sa kanyang ika-4 na Defensive Player of the Year award, at siya ay nagtatrabaho sa paint. Samantala, sina Anthony Edwards, Jaden McDaniels at Nickeil Alexander-Walker ay mga elite na perimeter defender. Si Edwards, sa particular,
ay naipakita ang kakayahan bilang isa sa mga pinakamahuhusay na player sa NBA ngayong postseason. Sa pamamagitan sa pag-angat sa second round, nanalo ang Minnesota ng isang postseason series para lamang sa ikatlong beses sa kanilang kasaysayan. Ang huling pagkakataon na nanalo sila sa unang yugto ay noong 2003 to 2004, nang si Kevin Garnett ang nanalo bilang MVP ng liga. Si Edwards ay naglalaro sa parehong antas at ang mga tagahanga ng Timberwolves ay gustong makita ang kanilang team muli na makapasok sa Western Conference Finals tulad sa ginawa nila noong taon na iyon. Siyempre, hindi magiging madaling trabaho ang daanan ng Nuggets. Mayroon maraming karanasan sa playoffs ang Denver at sila ay gutom na mipanalo ang back-to-back championships at maging isang dynasty. Sa tingin niyo mga kaibigan, paano kaya magre-resulta ang series na ito? Sa ibang balita naman, ibinigay ng Los Angeles Lakers ang lahat sa kanilang makakaya sa Denver Nuggets sa kanilang first round sa serye sa playoffs. Ginawa nina LeBron James at Anthony Davis ang lahat, ngunit sa huli ay si Nikola Jokic at Jamal Murray ang nagtagumpay sa pinakamahalagang punto sa laro upang dalhin ang Nuggets sa panalo sa serye sa 5 laro. Si Murray, lalo na ang nagpahirap sa Lakers nang maitama ang buzzer beater upang dalhin sa panalo ang Denver sa Game 2 at ang tumapos sa serye sa pamamagitan sa pagtama ng jumper na nagbigay sa kanila sa panalo sa Game 5 sa ilang segundo ang natitira. At para kay Murray, ang gawin ito laban kay LeBron ay nagbigay ng iilang kahulugan. Nagkaroon sina LeBron at Murray sa kanilang mga sandali sa pagtutunggali sa buong serye, ngunit mayroong napakalaking respeto ang guard ng Nuggets. Si Murray ay nagpahayag tungkol sa pagiging fan niya kay James noong siya ay bata pa at kung gaano ito nakakahanga na ngayon ay naranasan niyang maglaro laban ang superstar ng Lakers. Naalala ko noong bata pa ako at naglalaro siya laban sa Orlando at siya ay nasa Cleveland, suot ko ang kanyang jersey. Ang barbero ko ay kaibigan ng tatay ko at binigyan niya ako ng jersey para sa aking kaarawan o anuman at sinusubukan kong maalala ang panahon kung saan pwede ko itong isuot. At naalala ko na sinuot ko ang jersey habang siya ay naglalaro laban sa Orlando at naitama niya yung shot na may 1 segundo ang natitira. Naalala ko lang nakausap ang tatay ko at ako ay maliit na bata kaya hindi ko masyadong alam at ang sabi ko lang, hindi na sila mananalo, hindi sila mananalo. Naalala ko lang na hinawakan niya ang bola at napagtagumpayan ng attempt at naalala ko na parang nabigla ko na parang tinamaan ako sa tiyan na hindi ko alam kung paano magre-react. Siya ay isa sa aking paboritong manlalaro mula noon at isang karangalan na makalaban siya. Mapapaisip ka sa kanya sa laro. Siya pa rin ay isang pisikal na dominante sa liga, ngunit mapapaisip ka sa kanyang mga laro at sa mga desisyon, passing at ang kanyang timing ay napakahusay. Siya ay sobrang super athletic dito. Alam ninyo kung sino si LeBron, isang karangalang makalaban siya at syempre masaya din na manalo. Pero oo, binalibag niya ako ng ilang beses. Sa tingin ko gumawa ako ng iilang layups sa kanyang harapan ng ilang beses sa buong serye at sinabi ko sa kanya na kunin mo ito, kunin mo. At binalibag niya ako ng isa at binalibag niya ang aking dunk. Sa tingin ko sa isa sa mga laro ay napakasaya na magkaroon ng ganitong uri ng back and forth laban sa isa sa mga great. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.